administration naglabas ng sama ng kanyang loob sa mala-otoritarianismong hakbang ng kasalukuyang administrasyon sa Davao City. Narito ang aking balita. Davao City. First time in the history sa Davao City. You are now under siege. The presence of the Special Action Forces, 2 battalions, is a manifestation of takeover in the city. This is what we call now a police state. Lubos na ikinagalit ni Ben Ranque, National Coordinator ng Marcos Alis Dyan Movement at dating Department of Energy Undersecretary ng nakaraang administrasyong Duterte, ang ginawang hakbang ng pamahalaang Marcos sa pagpapatanggal ng higit 30 police officers ng Davao City at palitan ng 2 batalyon ng PNP Special Action Forces. Ikinababahala rin ito na posibleng baliktarin ng kasalukuyang administrasyon ng mga nagawa ng Duterte sa naturang lungsod. In 2015, yung mayor pa si Tatay Digong. Number 5, safest city ang Davao. Yun nga ang pinagmalaki natin bakit nanalo mga Duterte eh. Because we showcase Davao as a peaceful city. Kung saan most improved city. Namamayagpag ang law and order. Namamayagpag ang law and order. Walang problema. So anong rason pupuntahan mo? Kasi pwede nilang balik loob 2 batalyon. Coordinator ng Marcos Alis nagpapatanggal ng higit 30 police officers ng Davao City at palitan ng 2 batalyon ng PNP Special Action Forces. Ikinababahala rin ito na posibleng baliktarin ng kasalukuyang administrasyon ng mga nagawa ng Duterte sa naturang lungsod. In 2015, yung mayor pa si Tatay Digong. Number 5, safest city ang Davao. Yun nga ang pinagmalaki natin bakit nanalo mga Duterte eh. Because we showcase Davao as a peaceful city. Kung saan most improved city. Namamayagpag ang law and order. Namamayagpag ang law and order. Walang problema. So anong rason pupuntahan mo? Kasi pwede nilang baligtarin ang history ng Davao. Paplanta nila ng mga anong klaseng krimen at ita-charge nila. Ito pala ito. Sinasabi nila na ang Davao ay safe. Ito, so ipaplanta nila yan. They will picture really na Davao City is opposite doon sa nangyari. Paliwanag naman ni Attorney Arnedo Valera, isang international human rights lawyer at pangulo ng Hakbang na Maisog USA, malaking lamat di umano ang ginawang pag-undermine sa otoridad ni Mayor Sebastian Duterte sa kanyang maituturing na isang otoritarianismo. Nakikita natin dito na ito yung mga indikasyon at anyo ng authoritarianism na pamamahala, no? Na hindi ito yung prinsipyo ng demokrasya at pagpapataguyod ng Alam nyo, sino bang merong nakikita natin na merong problema dito? Is it the administration of Bongbong Marcos? I do think that it's the administration of Bongbong Marcos who's doing this to Davao and Mindanao. Kung meron mang gustong sirain ang mga Duterte, ayan ay ang mga dilawang tae. At saka syempre yung may pangarap na tumakbo at maging presidente ng Pilipinas. Sino yan? O let's say, yan, yung mataas ang panunungkulan na pinsan. Yan, gusto nilang mako kasi it doesn't make sense for Bongbong Marcos to do this to Davao kasi nga presidente na siya eh. Kung mapag-uusapan natin is walang tsa-tsa, yung 2028 matatapos siya nun. Katulad din ni PRD, pwede niya gamitin yung logic na bakit ko gagawin yan, sisirain ko ang mga pamilyang Duterte. Let's say for example, ang purpose is sirain lang yung credibility nila. Durugin sila para pagdating ng 2028 ay hindi na sila popular. So what's gonna be in it for me? Presidente ako, outgoing na ako, so hindi naman nahahaba yung termino ko kahit gawin ko yan. So what's the sense? Anong catch? O kaya nga mga bossing, ang gumagawa nito, ang mga nagfa-facilitate nito at yung nag-i-impluwensya sa presidente natin na gumawa nito, na gawin ito, walang iba kundi yung mga nasa paligid niya na pangarap din maging presidente ng Pilipinas.
Tama ba? Tama ba? Kasi, halimbawa ako si Marcos, ba't ko naman gagawin niya sa mga Duterte? Presidente na ako ngayon. I mean, I cannot run for another term because sabi sa batas, isang term lang ng presidente. 6 na taon, pagtapos uwi na. So, sino magbe-benefit, for example, ng eleksyon sa 2028? Yung pinsan ko, o di siya sisihin nyo. Yung kanang kamay ko, yung kaliwang kamay ko, yung mga nasa paligid ko, di sila sisihin nyo. Although may pagkakasala din siya gawa ng sobrang hina niya kaya namamanipulate siya. So marami ngayon ang mga organisasyon na nagtatayo, pinagbibitaw siya dahil nga wala daw siyang backbone. Sabi nga ni Joyce Kabasbas, dapat si BBM mismo ang pipigil dyan kung di rin lang niya gusto yon. Kaya lang syempre, pipigilan mo ba yung pinsan mo? Katulad nga na sinabi ko sa inyo, hindi ba mismong atin na yan, sa pelikula na. Sinasabi talaga na may katamaran yan. Hindi ba? So, wala akong paki sa inyo, bahala kayo. Gusto mo maging presidente, work on it. Sino gusto mo siraan, bahala ka sa buhay mo yan. Pero hinahayaan lang ni Marcos yung mali niya. Maaari nga ganito, maaari nga shielded si Presidente Marcos. Ang ibig ko sabihin maaaring hindi niya nga alam yung totoong istorya. Out of touch baga. Out of touch sila. Kasi talagang hindi nila alam Parang pag tinatanong mo sila, laging, mahirap ba Pilipinas? Hindi. Ganda-ganda ng mga ginagawa natin ganito, ganyan. Mantaki mo ba naman ang iyong ang taga-bulong mo si Bobo Gadon. So para sa akin, ang gumagawa nito sa Davao ay yung makapangyarihan na may pangarap din na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 na wala namang kapag-apag-asa. Kaya nga kayo mga bossing, lalo na din sa buong mundo at kayo mga OFW, bumoto kayo, parang awa nyo na. Bumoto kayo nung tamang mga tao tanggalin nyo na yung mga buwisit sa lipunan dahil yan po nagpapahirap sa ating bayan. Yan ang pumapatay sa atin mga bossing. And we can justify it under the law. Sa kabilang banda naman ay nanawagan si Ranque sa kanyang mga kababayang Davaoeños na To stand, to speak up, stand for the truth. We will have to go to streets and protest the presence of these forces. Alam naman natin na si Marcos Jr. ang papadala dyan para i-silence kayong lahat dyan. Ang lungsod na nasayod, mao'y makahatag kusog sa atong demokrasya. Apan ang lungsod na mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan. Para sa Diyos at palakpakan. So napakaganda ng mga sinabi. Katulad din ng sinabi ni Madam Malutiquia sa atin kanina. Ang sinabi ni Madam Malutiquia is pag hindi kayo masaya, lumaban tayo. Ang bagong people's power ay nandito sa social media. So let us use all our platforms to express all our frustrations dito sa gobyerno. I mean, let us not go directly to Malacanang. We have to also look at yung mga secretaries dahil yan ang mga kawatan dyan.